Sa ating pong episode 38 ay pinag-aralan natin kung ano-ano po ang mga mangyayari sa mundo sa araw na dumating ang ating Panginoong Hesus. So, konting review lang po mga kababayan, mga kapatid. Pagdating po ng Panginoon, magaganap po ang climax ng digmaan ng Armageddon. At ito po ay ang pagwasak sa lahat ng mga pamahalaan dito sa lupa, ganun din ang pagsira sa mga o sa religious empire na itinayo ng spiritual na Babylonia katulong ng kanyang mga anak o yung mga relihiyong mali na nagsisunod sa kanyang mga masasamang gawain dun sa kanilang mother harlot. So, susundan po ito ng pagkabuhay ng mga patay. Kapag nasira na po ni Kristo o nalipol na ni Kristo yung mga kaharian dito sa lupa at yung mga masasamang relihiyon na yan, susundan po ito ng pagkabuhay ng mga patay. Kung saan pag nabuhay sila, papalitan ng Diyos yung kanilang mga katawan ng isang perpekto, isang immortal at makapangyarihang katawan. Pero again, hindi po lahat ng mga patay ay bubuhayin, Ang bubuhayin lang pagdating ng Panginoong Hesus ay yung mga namatay na matutuwid mula pa sa panahon ni Adan. Then, pag nabuhay na sila, yung mga buhay na dinatnan ni Kristo na mga naligtas din, syempre babaguhin din yung kanilang katawan. Papalitan din yan ng immortal, perpekto at makapangyarihang katawan. And then magaganap na po yung rapture. Susunduin o sasalubungin natin si Kristo sa hangin, sa alapaap. Hindi po dito sa lupa, Hindi naman bababa ang Panginoon dito sa lupa So mararapture tayo para salubungin ang Panginoon sa hangin. And then, isasama tayo ni Kristo pabalik doon sa kaharian ng Diyos sa langit. And then, dito na po mag-uumpisa yung tinatawag na 1,000 years or millennial reign. They will reign in heaven for 1,000 years. Ang tanong, kamusta naman ang mundo sa mga panahong yan ng 1,000 years habang naghahari yung mga naligtas sa langit? Ano naman ang nangyari sa mundo? Well, gaya nga ng pinag-aralan natin nung nakaraan, sira po ang mundo sa mga panahon na yan. Wasak na wasak. Walang liwanag, puro kadiliman. Kahit isang liwanag ng bituin, wala. Wala po, kahit isang liwanag. Sobrang dilim. At ang mga bundok, yanig ng yanig, walang tigil. Lahat ng tao patay. Hindi totoo na maghahari si David sa Israel during 1,000 years dito sa lupa. At si Kristo naman magtatatag ng one world government sa United Nations. Kalokohan yun. Walang ganun sa Biblia, mga kababayan. During the 1,000 years, devastated po ang mundo. Walang buhay dito kahit isa. Again, ang buhay lang dito, si Satanas lang. Nakabilanggo siya dito. Hindi siya makaalis at wala siyang pwedeng dayain. Ang sabi sa Biblia, Revelations 20 verse 3, at siya'y itinapon sa di matarok na kalaliman, at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa. Sabi diyan ay ikinulong siya sa kalaliman, sa di matarok na kadiliman. Yan po kasi yung magiging itsura ng mundo during the 1,000 years. Parang abusos or abyss. Tinalakay din natin yan sa nakaraang episode. Sinarhan at tinatakan si Satanas, meaning hindi siya makaalis dito at wala siyang pwedeng gawin. At hindi niya madadaya ang mga bansa in a sense kasi winasak nga ng Diyos ang lahat ng mga bansa at pinagpapatay ang lahat ng mga tao. Ganyan po yan, mga kababayan. So once na na-rapture na ang lahat ng mga naligtas paakyat sa langit, doon na po mag-uumpisa ang 1,000 taon. Ang sabi sa Biblia ganito, sa Revelations chapter 20 verse 4, nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol
Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ano sabi diyan? Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo. Ang tanong, nasaan ba si Kristo sa mga panahon na yan after ng second coming? Sabi kasi diyan, kasama ni Kristo. So we have to determine the location of Jesus Christ para malaman natin kung saan naghahari itong mga naligtas. Sabi kasi diyan, kasama daw niya eh. So pag nalaman natin yung lokasyon ni Kristo, malalaman natin kung saan naghahari yung mga naligtas for 1,000 years. Diba? So, nasaan na nga ba si Kristo sa mga panahong yan? Ang sabi niya sa John 14:1 and 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako, yun na nga yung second coming, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. So that's the rapture. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So nasaan ang mga maliligtas after the rapture? Nasa lupa ba? Nasa lupa? Wala. Kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon, sabi ni Kristo. O saan yun? Sabi sa verse 2, sa bahay ng aking ama. So hindi dito sa lupa, tama? Doon yun sa langit, mga kababayan, sa langit yon, sa bahay ng ama ni Kristo. So ano katunayan na doon nga dadalhin sa langit yung mga maliligtas pagbalik niya? Hanggang ninyo sa Revelations chapter 7 verse 9. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong hindi kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. So nasan daw yung mga naligtas? Ang sabi, nakatayo sa harapan ng luklukan, ng trono at sa harapan ng kordero. See? O sa lupa ba yan? Sa lupa ba yan? Ang liwaliwanag ng pagkakasabi, nasa harapan sila ng trono ng Diyos. So, hindi sa lupa yun, mga kababayan. Doon yun sa langit, sa harapan mismo ng trono ng Ama. O ano pa isang katibayan na hindi nga sa lupa maghahari ang mga naligtas. Mateo 8:11. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa silanganan at sa kanluran at magsisiupo na kasama ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Nakita nyo? So, langit ang paghaharian o kung saan maghahari, hindi dito sa lupa. Kasi wala ni isang talata sa Biblia na nagsasabi na ang paghahari ng mga naligtas dito sa lupa for 1,000 years. Wala po nun. Basahin ninyo buong Biblia, wala kayong mababasang ganun, kahit isa. Nakita nyo? So, ngayon ang tanong, anong klaseng paghahari ito? Anong klaseng paghahari ito? At sino ang paghaharian ito? Sabi kasi maghahari for 1,000 years sa langit. So, sino ang paghaharian dun sa langit? Ulitin natin yung basa sa Revelations 20 verse 4. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tanong, sinabi ba dyan na magiging presidente sila ng mga bansa? Wala namang sinabi dyan na sila magiging presidente ng mga bansa eh. Sinabi ba dyan magiging senador sila o magiging congressman sila ng iba't ibang mga bansa? Yung kasi yung pagkakaintindi nung iba sa salitang maghahari
May isang channel nagpapaliwanag, yung paghaharing yan, ibig sabihin yan, magiging presidente tayo sa iba't ibang mga bansa, magiging congressman, magiging senador. So, pero hindi ganon mga kababayan, hindi ganon yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa Biblia, nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Maghahari sila in a sense nabibigyan sila ng kapangyarihang humatol. Nakuha nyo? Yung authority na ibibigay sa kanila, hindi yung sila'y magiging presidente, magiging hari, magiging dugumbughaw dito sa loob. Hindi ganun. Ang tinutukoy na kapamahalaan na ibibigay dito para sila'y maghari, ibig sabihin nun, bibigyan sila o pagkakalooban sila ng kapangyarihang humatol. Tanong, bakit paghatol? Bakit paghatol? Because to rule means to execute the law. Tama? To rule is to execute the law. Kaya nga ang presidente ang tawag sa kanya, Chief Executive. Dahil siya yung numero unong nag-i-execute ng batas eh. Yung bang presidente ang gumawa ng batas? Hindi. Ang gumawa ng batas mga legislators. Ang role ng presidente ay ipatupad itong mga batas na ginawa ng mga legislators. Tama? Sa Biblia, sino ang nag-iisang legislator o tagagawa ng batas? Santiago 4:12. Iisa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Nakita nyo? Ilan daw ang tagapagbigay ng batas? Iisa ang tagapagbigay ng kautusan. Sino yon? Yung may kapangyarihang magligtas at magpuksa. Sino yon? Ang Diyos. Diba? So itong mga batas na ang Diyos ang nag-iisang gumawa, yun ngayon ang i-execute ng mga naligtas. Nakuha nyo? Yun po yung ibig sabihin ng salitang maghahari. They will rule, meaning they become executors of God's law. They will become executives of God's law. Sila ang magpapatupad o mag-e-execute ng mga batas na ginawa ng Diyos. At para ma-execute yon, kailangan nilang alamin kung ang ginawa ba ng isang tao ay labag sa batas ng Diyos o hindi. Let's say parang ganito, si Mark hindi naligtas. Pero yung kaibigan niyang si Luis, naligtas. Pag si Luis ay nagharing kasama ni Kristo, ipapatupad niya yung batas ng Diyos kay Mark. Paano? Titignan niya yung naging buhay ni Mark nung ito'y nabubuhay pa. Bakit hindi naligtas itong taong ito? Anong pinagagawa nitong taong ito? So mahahayag kay Luis lahat ng pinaggagawa ni Mark nung siya'y nabubuhay pa. Lahat ng lihim ni Mark mabubuksan sa kanya. Lahat ng records ni Mark sa langit mabubuksan kay Luis. So Luis will judge Mark according to the law of God and he will execute that judgment. Nakuha nyo? Hahatulan ni Luis si Mark base sa kanyang mga pinagagawa dito sa lupa at ang pamantayan sa paggawa ng judgment ay yung batas ng Diyos. Ano ang sinasabi ng batas ng Diyos? Yung bang ginawa ni Mark ay dapat parusahan? Kung ganito yung ginawa niya, anong dapat gawin sa kanya? So, it should be based upon the word or the law of God. At doon makikita ni Luis na tama lang pala ang hatol ni Kristo na hindi naligtas itong taong ito. Kasi malalaman niya lahat ng pinagagawa ni Mark eh. So kumbaga, yung ginawa ni Luis na yun ay confirmation or confirmatory doon sa inihatol ni Kristo. Ibig mo sabihin, questionable sa kanila yung ginawa ni Kristo? Kailangan pang i-confirm? Hindi ganun ibig sabihin nun. Kaya sila binigyan ng Diyos ng karapatan o kapamahalaan na humatol. Gusto ng Diyos na sila mismo ang makaalam, na ma-realize nila sa kanilang sarili na ang hustisya ng Diyos, ang kanyang habag, ang kanyang pagtitimpi, at ang pagbibigay niya ng parusa, tama lahat. Gusto ng Diyos na yung malaman ng kanyang mga anak, ma-demonstrate sa kanyang mga anak na ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay makatarungan. Kasi aminin man natin sa hindi, di ba? Kahit na tayo'y sumasamba sa Diyos, na kahit na tayo sumusunod sa kanyang mga utos, hindi pa rin natin maiiwasan sa ating sarili na magtanong, bakit Lord, bakit ganito po? Bakit ganito po yung nangyari sa akin? Ba't ganito yung nangyari sa kanya?
wala naman siyang ginagawang masama, hindi naman siya nang aargabyano ng tao. May mga pagkakataon na kini-question natin siya eh. Aminin natin yun, totoo yun. So God will give us time for us to realize that all His actions are righteous and fair. So, yun po yung silbi kung bakit tayo bibigyan ng pagkakataong makahatol during the 1,000 years period. At kapag nakita na niya lahat ng ginawa ni Mark, nakita na niya kung ano yung naging buong buhay ni Mark, doon niya malalaman, si Mark talaga, subject ito sa impyerno. Doon siya bagay. Tama ang hatol ng Panginoong Hesus sa kanya. Kumbaga, maghahari silang kasama ni Kristo in the sense na maghuhukom sila para ipatupad ang hatol ng Diyos. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, confirmatory judgment ang gagawin ng mga naligtas. Yan yung ibig sabihin na sila'y maghaharing kasama ni Kristo. Nakuha nyo? Hindi sila magiging diktador ng mga bansa o magtatayo ng mga government. No. Ang paghaharing binabanggit ng Biblia, paghuhukom. Ayan o, liwa-liwanag o. Revelation 20 verse 4. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga yaon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Paghatol yung kanilang gagawin during the 1,000-year reign. Nakuha nyo? O ano katunayan? Na paghatol nga o paghukom nga yung gagawin ng mga naligtas. Unang Korinto 6:2, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Nakita nyo? Walang sinabi si Pablo na maghahari kayong parang mga presidente, mga congressman, mga mayor, mga senador. No. Maghuhukom tayo kung tayo'y maliligtas para maipatupad yung gusto ng Diyos. Tayo ang magiging executives sa mga kagustuhan ng Diyos. So ano ibig sabihin nito? During the 1,000 years, bubuksan sa ating mga mata kung tayo'y maliligtas ang lahat ng mga lihim ng mga taong hindi naligtas at nakasama sa rapture. Kaya lahat ng pinakatago-tago nyong lihim, mabubulgar lahat yan. Malalaman lahat yan ng mga maliligtas sa araw na yon. Yung mga tanong nyo, bakit kaya hindi nakasama sa rapture si Aling Celia? Napakabait naman niya. Bakit kaya si Julius na laging nachichismis is biglang nandito sa langit? So malalaman nyo lahat yan. Saan kaya itinago ni Yamashita yung treasure niya? Totoo kaya yon? Napasa kaninong kamay kaya yung mga kayamanan na yon? Sino kayang pumatay kay ganito? Bakit yung bangkay niya hindi natagpuan? Ano kayang pinag-usapan ng presidente namin at ng presidente nila? Bakit biglang nagtagera? Ano kayang pinag-uusapan ng mga matataas na tao sa lipunan na hindi isinasalabas ng media? Sino kaya ang tunay na may kasalanan? Bakit may World War I? Bakit may World War III? Bakit kaya may Jewish Holocaust na nangyari sa kasaysayan? Sino kaya ang utak ng pagkawala ng mga sabungero noong 2022? Sino kaya ang utak dun sa nangyaring massacre sa Maguindanao? Yung tanong mo na bakit ako lumaki ng walang ama? Bakit si ganito iniwan lang sa bahay ampunan ng nanay niya? Anong ginawa ng nanay niya? Bakit kaya yung kuya ko biglang namatay sa ospital? Iniwan namin siya, lakas-lakas naman. Pagbalik namin, patay na siya. Meron bang ginawang malpractice sa kanya? Sino yung doktor na nandun? Sino yung utak sa pagdukot ng anak ng kapitbahay namin? Biruin nyo, dinuko siya 3 years old, hanggang ngayon hindi siya matagpu-tagpuan kung buhay pa ba siya o wala na. Lahat yun masasagot eh. Sabi nga sa Biblia, Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Lahat ng unsolved mysteries, mga kababayan, lahat ng mga questionabling nangyari sa kasaysayan, lahat po yan ay malalantad sa mga banal na maliligtas. Gamitin nila yan para hatulan ang mga masasama ayon sa kanilang mga ginawa. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na maghahari si David sa Jerusalem at si Kristo naman is maghahari dito sa mundo, dito sa lupa. No, wala pong ganun sa Biblia. Paano sila maghahari dito sa lupa? Puro kadiliman dito sa mga panahon na yan. Walang buhay o walang buhay kahit isa. Si Satanas lang, di ba? Eto pa. Meron akong ipapapansin sa inyo mga kapatid, yung judgment ng mga naligtas is isasagawa for 1,000 years. Sapat na ang 1,000 taon na binigay ng Diyos
para makabuo ang mga saints o yung mga naligtas ng kanilang judgment sa mga bansang hindi naligtas. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit 1,000 years lang? Bakit hindi ginawang 2,000 years? Or 3,000 years reign? Or 7,000 years kaya? Or bakit hindi na lang ginawang forever reigning? Diba? Or forever na maghahari? Kasi sapat ang 1,000 years para mabuo ng mga naligtas yung kanilang hatol sa mga bansa. Kaya nga pansin nyo, bakit nung dumating si Kristo, hindi pa niya winasak ng husto ang mundo? Diba? Bakit kinulong pa niya si Satanas? Bakit yung mga namatay na masasama, hindi pa binuhay at sama-sama silang pinuksa ni Kristo? Bakit meron pang 1,000 years na gap? Diba? Kasi nga, bibigyan ng Diyos ng panahon o kapamahalaan ang mga naligtas na magsagawa ng confirmatory judgment dun sa inihatol ni Kristo para makita nitong mga naligtas na ito kung gaano kamakatarungan ang hatol na ginawa ni Kristo at ng Diyos. Then pag nabuo na ng mga naligtas yung kanilang ginawang judgment at na-confirm na nila na tama pala ang Diyos sa kanyang mga ginawa sa tao, yung kanilang judgment ngayon, yung nabuo nilang judgment, ang ipapatupad after 1,000 years. That's the reason kung bakit hindi nilubos-lubos ni Kristo ang destruction nung bumalik siya. Pakinggan ninyo ha. Sa Jeremiah chapter 4 verse 24, aking minasdan ang mga bundok. Narito, nagsisiyanig at ang lahat ng mga burol ay nagsisiindayog. Ako'y nagmasid at narito, walang tao. At lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nakatakas. Ako'y nagmasid at narito, ang mainam na parang ay naging disyerto. At lahat ng mga bayan nito ay nasira sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng kanyang mabangis na galit. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira, gayunman, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Nakita nyo? Sabi ng Diyos, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Kasi nga, hahatol pa po ang mga banal na naligtas. They will judge, magbibigay pa sila ng judgment nila. And yung kanilang judgment ang i-execute pagkatapos ng 1,000 taon. Nakuha nyo? At alam nyo ba, yung judgment na mabubuo nitong mga naligtas, mas malupit kaysa sa ginawa ni Kristo nung Armageddon. Nung bumalik siya na winasak niya yung mga bansa, mas matindi ang judgment na mabubuo ng mga saints. Alam nyo kung bakit? Pakinggan ninyo sa Revelations chapter 18 verse 6. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng ibayo sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang saro ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Nakita nyo? Kaya mas matindi yan, mas matindi ang gagawin ng Diyos after 1,000 years. Kasi ipapatupad niya yung hatol na ginawa ng kanyang mga anak Doble yon kaysa sa ginawa ni Kristo nung Armageddon. At yan po yung sinasabi sa Biblia na maghahari sila ng may panghampas na bakal. Sabi nung napanood kong Katapusan ng Mundo, yun daw panghampas na bakal na yun, magkakaroon daw ng military junta sa lupa. Meron daw batas militar during 1,000 years, may martial law. Mali po yun. Yung panghampas na bakal na tinutukoy doon, yun po ay hatol ng Diyos. Parusa ng Diyos ang ibig sabihin ng panghampas na bakal. Ito pakinggan ninyo sa Psalms chapter 23 verse 4. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Napansin nyo ba yung salitang pamalo? May binabanggit dyan, pamalo. May pamalo ang Diyos para sa kanyang mga tupa. At yung pamalo na yun, ang sabi, yun daw ang umaaliw sa kanila. Is that literal na pamalo? Hindi po. Yung pamalo na yun ay lumalarawan yon sa parusa ng Diyos. O baka may magtanong, ibig mo sabihin, pinaparusahan ng Diyos yung mga tupa niya? Yes. Yes. Oo. O pakinggan ninyo sa Hebrews chapter 12 verse 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walaing bahala ang parusa ng Panginoon. Umang lupaypay man kung ikaw ay pinagsasabihan niya.
sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Nakita nyo? Nagpaparusa din ang Diyos sa kanyang mga anak na nagkamali. Yun yung pamalo na tinutukoy doon sa Psalms 23 verse 4. Pero iba ang parusa ng Diyos sa mga masasama. Iba. Ang parusa niya, ang pamalo niya, panghampas na bakal. Yung pamalo ng Diyos sa mga anak niya, kumbaga parang pat-pat lang yun eh. Di ba? Pat-pat lang yun. Sino ba naman magulang ang hahampasin ka ng pamalong bakal, di ba? Walang ganun. Pero yung mga masasama, palibhasa hindi sila anak ng Diyos, bakal ang pamalo sa kanila. Simbolo yon ng matinding parusa ng Diyos sa mga masasama. Sabi sa Biblia, Revelations 2 verse 26, at ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. So ito nga yung authority na humatol sa mga masasama, sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. Ano daw ang gagawin? Maghahari na may panghampas na bakal at dudurugin na parang sisidlang lupa, parang palayok. Sabi nung napanood kong video about sa katapusan ng mundo, mamumuno daw yung mga naligtas sa iba't ibang mga bansa, magpapaligsahan sila para makabuo ng isang perpektong sibilisasyon. Malinaw na there is a healthy competition kung paano natin pauunlarin ang isang lungsod by the Ministry of Stewardship and Leadership. Mamumuno tayong kasama ni Kristo na may halong stewardship para paunlarin ang buong mundo. Dahil sa loob ng 1,000 taon nais ni Kristo na tumaas ang antas ng sibilisasyon ng mundo patungo sa napakamodernong mundo. Saan mo nabasa sa Biblia yon, Pastor? Wala nun. Huwag ka magturo ng mali sa mga miyembro mo. Ang liwanag sa Biblia, ang sabi, maghaharing may panghampas na bakal, at tapos dudurugin sila na parang sisidlang lupa ng magpalayok. O dudurugin sila nung panghampas na bakal. Hindi sila bubuuin. Hindi sila bubuuin, dudurugin sila. So, after 1,000 years, bibigyan ng authority ang mga banal na humatol sa mga bansa using the law of God. Yon ang magiging standard ng hatol na bubuuin nila. And after 1,000 years, yung hatol na yon na binuo nila, parang panghampas na bakal yon. Meaning, matinding parusa yon. Antiyak, tiyak, madudurog sila dito. Magdudurog sila dyan, parang palayok na hinampas dun sa hatawang palayok. Nakuha nyo ibig sabihin ng propesya, mga kababayan? So yan ang ibig sabihin yan. Now the question, Brad, anong hatol ba yan? Mukhang napakatindi yan. Kasi sabi mo, dudurugin parang panghampas na bakal na nakakadurog Ano bang parusa yan? At papaano nila mararanasan yung parusa na yan kung ang sabi mo, walang buhay sa lupa during 1,000 years? Lahat ng tao patay. So yan po ang sasagutin natin sa susunod na pagtalakay, mga kapatid. Aalamin natin ano yung panghampas na bakal na ihahampas ni Kristo at ng mga banal na naghari for 1,000 years doon sa mga masasama na tiyak na dudurog sa lahat ng mga bansa. Kasi sabi nga doon sa binasa natin kanina, hindi sila lubos na sisirain ng Diyos So meron pang reservation na mangyayari. Reservation for the coming judgment na ginawa naman noong mga naligtas. O yan po ang sasagutin natin sa susunod na episode ng ating Revelation series. Tutok lang kayo as we unfold all the prophecies of the book of Revelation. Again, kung nais ninyong malaman ang kahulugan ng mga prophecies sa Revelation, inaanyayahan ko po kayo na umpisahan ang ating Revelation series mula sa episode 1. Nasa comment section po ang link ng ating playlist. So muli po ay salamat po sa inyong panonood, pagpalain po kayong lahat, at sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Magandang araw po sa inyo.